Magandang araw po sa inyo lahat mga karibu natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibu natin, President Duterte. May bagong pasabog, Atty. Vic Rodriguez hindi nakapagpigil. Marcos admin katapusan na. Yan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balita News TV. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, yan mga karibin natin sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. I feel responsible because I have met many people. I have convinced many people, many leaders to support my candidate then. Subalit marami yata talagang elemento sa pamahalaan natin ngayon na ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, kung paano manatili sa kapangyarihan at paanong higit pang lustayin ang kaban ng bayan. Ito ang nakakagulat. Nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agencies o ang PDEA na wala sa listahan ng drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taliwas sa naging pahayag ng dating Pangulong Duterte sa kanyang naging talumpati noong nakaraang linggo. Sa opisyal na pahayag ng PDEA, binigyang diin ito na hindi kailanman nakasama ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa National Drugs Information System o ang So yan mga karibin natin, ito opinion lang po ito at opinion lang po ito ng simpleng tao, di ba? Simpleng mag-isip. Kayo po ba, ito tanungin ko muna kayo, kayo po ba ay naniniwala, no? Dito sa sinasabi ng PNP, no, at saka PDEA na ito nga pong si PBBM ay hindi po kasama sa drug list ni PRRD, di ba? Yan po ang ating tanong. Ito naman po ang aking opinion mga karibyo natin. Posible kayang nagsisinungaling itong PNP at saka PDEA sa kanilang nilabas na statement? Ako, mga karibyo natin, nagdududa po ako at ito ay opinion lang po posible pong hindi po sila nagsasabi ng totoo kasi 'di ba? Boss nila po si PBBM ngayon, 'di ba? Boss po nila. Ngayon kung ilalabas nila yung pangalan ng kanilang boss, malamang sa malamang bukas na bukas wala na po silang trabaho. So, alam naman po natin, mga karibyo natin, no, na kaya po sila nagpulis, kaya po sila na napasok sa ganyang sa trabaho kasi gusto po nilang kumita, 'di ba? Ma-promote ganon, 'di ba? At yan ay opinion lang base po sa ating personal na na knowledge, 'di ba? Opinion lang po 'yan mga karibyo natin. Alam ko naman po na kayo rin ay may kanya-kanyang opinion, 'di ba? Yan na lang po ang tanong natin. Posible kayang nagsisinungaling itong PDEA at saka PNP? Kasi si PRRD na yan eh. Si PRRD po, ang pasimuno or pinuno, mga karibyo natin, or may siya po yung, let's say, author, creator, di ba, ng drug list. Base po sa ipinapasa na mga report ng mga pulis, no? PDEA, police, lahat na ng intelligence nung kapanahonan niya. Kasi hindi rin naman sasabihin ni ni PRRD. Pangalan po nilang nakataya, di ba? Di malamang sa malamang meron talagang ebidensya yan. At hindi natin alam kung kailan nila ilalabas, di ba? Sabi nga nasa military daw yung pulburon video. Pero sinasabi naman nila na sa tamang panahon ilalabas nila mga ka-review. Maghintay na lang po tayo, no? NDIS mula nang ito ay maitatag. Ang NDIS ang nagsisilbing intelligence database sa lahat ng drug personalities
Ngunit ayon naman sa komento ng ilan nating mga kababayan ay tila nabayaran na anya ang PIDEA upang sabihin na wala si Pangulong Bongbong Marcos sa listahan at palabasing ito'y malinis at hindi gumagamit ng iligal na droga katulad na lamang ng inihayag ni Speaking po of bayaran, mga ka-review natin, may tumama na naman po sa loto. Ay, di ba? Sa kasagsagan po ng investigasyon diyan sa Senado, may tumama na naman po sa loto. Ha? Naisingit lang po natin kasi bayaran nagkakabayaran di ba? Oh. Congratulations po, PCSO. Tumama na naman po. May tumama na naman po sa loto. Nako. ni dating Pangulong Duterte. Samantala sa iba pang balita, matapos ang mahabang panahong pananahimik ay nagsalita na nga sa wakas si dating Executive Secretary Vic Rodriguez patungkol nga ito sa di umano'y pagmamaang-maangat ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong alam sa ginagawa ngayon ng Kongreso na People's Initiative o ng PI na ang tanging layunin ay amyendahan o palitan ang ating saligang batas. Ayon pa dito, alam umano lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyayari sa ating bansa dahil lahat ng impormasyon sa bawat departamento ay ipinapaalam sa Pangulo. Tila tuluyan na ngang nilaglag ni Atty. Vic Rodriguez ang dati nitong matalik na kaibigan na matatandang hanggang sa ito'y manalo bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi nito iniwanan. Subalit nang maupo na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at itinalaga namang Executive Secretary itong si Atty. Vic Rodriguez ay basta na lamang itong sinibak sa So yan mga ka-review, naniniwala po ba kayo na hindi po alam, no? Ni PBBM itong mga nangyayari dyan sa Kongreso? Wala siyang kinalaman, no? Dito sa ginagawa ng kanyang pinsan. 'Di ba? Napakalaking irony, 'di ba? Kung ikaw ang presidente, pinsan mo yung nandyan, ha? Hindi mo alam yung kanyang ginagawa. Kaya nga po parang niluloko lang tayo dito 'di ba? Pag si speaker po ang ini-interview, 'di ba? Okay yung kanyang statement. Pag si PBBM naman po, against po siya sa ginagawa ng kanyang pinsan. Pero sa katapos-tapusan, mga ka-review natin, si speaker ang nasusunod. Diba? Ilang beses na po nating nakita yan. Ilang beses na po nating napatunayan at nasubaybayan ang mga pangyayari dyan sa Kongreso. No? Kung palagi po tayong nanonood sa iba't ibang social media platforms, alam nyo na po yan, di ba? Hindi na po natin ididikdik, no? Pupukpok sa utak ng bawat Pilipino na ganyan talaga. May pattern na po. Kung baga sinasabi ni Atty. Harry Roque, may formula. Diba? At sinasabi ng ating ibang mga kasama, mga ka-review natin dito po sa mundo ng social media, na drama-drama lang. No? Bad cop and the good cop. No? Ganyan po sila nga. Nako, naman talaga, parang ganun na nga. Niloloko po ang taong bayan. Yan po ay opinion lang, Pero, 'di ba? Ikaw, sa palagay mo niloloko ba tayo? Kasi parang ganun po yung lumalabas pwesto sa di malaman na dahilan. Kaya naman komento nga ng ilan sa ating mga kababayan ay tunay nga umanong walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taong tumulong sa kanya, katulad na lamang ni dating Pangulong Duterte na siyang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ako ilalagay ko sa ganito. Umaasa pa rin ako that darating yung panahon at sana ito'y sa lalong madaling panahon. The President will step in. Itigil na itong kalokohang itinutulak na People's Initiative because he knows, I know, personally, kaming dalawa, alam namin ito, hindi ito
sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon ay paano ang ekonomiya post-pandemic, paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino, paano yung peace and order, paano yung handling sa drug issue. Pero wala, it's all about economy, it's all about the independent foreign policy na kanyang sinusulong ng kampanya pa lamang. But we never spoke about charter change. Of course, we are open to talking about it, baka yung economic provision. Pero hindi dapat galawin. At alam niya ito, nalalaman niya ito, alam ko ito personal dahil nag-uusap kami nung araw, na hindi dapat pakialaman yung political provisions of the Constitution. And I hope soon, but it has to be very, very soon, the President should step in and ask all those who are pushing for a fake, deceptive, tyrannical, despotic, and graft-ridden push for charter change na itigil na itong peke at huwad na People's Initiative. Nasa studio po si Jade and si Admar. Partners? Attorney Vic, Hi Jade, Mark, good afternoon. yes, si Admar po ito. Magandang hapon. Ano po ba ang masasabi ninyo? Under control pa po ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating government? Or tingin ninyo may iba nang nagdidikta ba dito? Kasi nabanggit nyo nga kanina na hindi ito kabilang sa inyong napag-usapan plano, no? Sa sandaling mamuno na after na manalo nga nitong last election. Kinakailangan niya, kagaya ng sinabi ko, Admar, President Marcos needs to step in and he needs to step up and assert his leadership as our president. Because whether we like it or not, he is our president. And as leader of the country, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, normal naman na nagtatalo-talo yung isang pamilya, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, pinsan mo. Pero pag kinakailangan na mag-referee ng isang ama para magkaroon ng stability at kapayapaan sa isang pamilya, kinakailangan naman, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa at makialam na si Pangulong Marcos. At yun nga, patigilin na niya yung mga nagtutulak ng huwad na People's Initiative tungo sa charter change. Matagal na kayong magkakilala ng ating Pangulo. Tingin mo, kaya niya, sabi mo nga, mag-referee dito sa mga pangyayari na ito? Ako naniniwala pa sa ginusto kakayanin. Basta't ginusto kakayanin. Alam mo naman pagkaayaw, maraming dahilan. Yes, partner Jay. Oo, attorney, si Jade po ito. Kanina narinig namin itong pahayag ni Attorney Glenn Chong hinggil ka po dito kay FL, First Lady Lisa Marcos. Kayo ho ba'y naniniwala? Ano ho ba yung papel ni FL dito po sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha? I rather not respond to your question for now because I have no, as you have known me by now, Jade, hindi ako palasagot doon sa bagay na wala akong personal na nalalaman o kinalaman at hindi ako pumapatol doon sa with all due respect sa tanong na conjecture or hypothetical. I'd rather talk about what's happening, itong substansya nung galaw para amendahan ang ating saligang batas. Subalit kagaya nga nung nasabi ko kanina, hindi ito yung People's Initiative na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi yan yung Section 2 of Article 17 of our Constitution. Ito ay malinaw, lantaran at harapang paglalasapastangan sa ating saligang batas at hindi natin dapat payagan dahil sabi ko nga, tayo ay Pilipino, hindi tayo for sale. At naniniwala din ho ba kayo, attorney, na may ibang may nagfi-feed ng ibang impormasyon tungkol sa Chacha sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ako naniniwala. You know, I've been there. When you are the president, you have access to all and any information. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam ang nangyayari, hindi ko alam ang totoong sentimiento ng taong bayan. Lahat ng impormasyon papasok dyan sa tanggapan ng Pangulo. Attorney, si Admar po. So yan mga ka-review natin mula po yan sa pinakamatalik na kaibigan, no? Supporter, no?
ni PBBM nung kampanya po, nung kampanya pa lang po, si Attorney Vic Rodriguez. Hindi po siya naniniwala, mga kaibigan natin, na wala pong kinalaman, no, itong si PBBM diyan sa nangyayaring People's Initiative, no. Ibig sabihin po pinasinungalingan niya po na walang kinalaman. So meaning may kinalaman nga po talaga itong si PBBM kasi lahat po ng impormasyon ay napupunta naman sa kanya. At malamang sa malamang nag-uusap din sila ni Speaker Romualdez, no, mga ka-review. So yan, ano naman po ang inyong reaksyon dito sa pagkanta, sa paglaglag ni Vic Rodriguez dito kay PBBM? May comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.